Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi dito sa latest balita ng Billionaire News, tinap down ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong at dating DPWH Secretary Rogelio Singson na manguna sa independent probe sa flood control scandal. Pinangalanan daw ng ating Pangulo itong dalawa to sit on the independent commission that will investigate the web of corruption sa flood control program ng ating gobyerno. Sabi ng isang source. So hindi pa man po yan kumpirmado, based from the source pa lang po, report, hindi pa man po mula sa bibig mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact ngayon, nasa kapihan sa Manila, guest si Magalong. Tinanggi mga kababayan ni Magalong na inappoint na siya. So, itong lumalabas na balita, hindi pa kumpirmado kasi hindi mismo yung ating Pangulo yung nagsabi. At unang-una, sabi ng ating Pangulo sa mga naunang statement, dapat hindi politiko. Si Magalong po, politiko. Ito yung statement ni Magalong, mga kababayan. Itinanggi niya na inappoint siya ng ating Pangulo bilang parte ng Independent Commission. Palagay niya, from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Importante naman yung mga binabanggit na mga pangalan that we compose, yung mga lumalabas, katulad si Justice Maria Demetrio, si Secretary Babe Singson, si Secretary King, Jesus, well, these are reputable people, credible, and it will give credibility to the investigating body. Yes, sir. Actually, kayo po ni former DPWH Secretary Bates yung dalawa sa mga pinangalanan dun sa article. But as we speak today, wala pa po. Wala pa. So wala pa mga kababayan. Ang iniiwasan ng ating Pangulo kasi baka may mga politikong gustong makisakay. Mahirap na. May political agenda. Hindi po pwede yung ganun. So itong lumalabas na mga balita ngayon, mga haka-haka pa man lang po ito. Magre-rely tayo mga kababayan sa mismong statement ng ating Pangulo. Nang sabi kahapon, within 48 hours, 2 days, nagsimula kahapon. So baka mamaya o bukas, magpalabas na ng statement yung ating Pangulo kung sino ang magiging parte itong Independent Commission. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, darating pa lang, galing sa state visit sa Cambodia. Kaya ang nag-iikot dito, mga kababayan, sa mga guni-guning flood control projects para mag-inspeksyon si Vince Dizon. May nadiscovery na naman pong guni-guni. Yan o. Guni-guni ito, Dizon inilantad ang 3 ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Kasama niya yung gobernador ng Oriental Mindoro na nauna nang nagreklamo. So, nag-inspection siya sa barangay Tagumpay. Sabi ni Dizon, yung supposed projects along Pangalan River, Tubig River, at saka Katwiran River, wala mang structures, walang construction, and no signs of implementation. Matindi, mga kababayan. Wala niya akong nakitang proyekto dito. Guni-guni ito. Tapos yung existing flood control project sa Barangay Tagumpay, substandard pa yung pakagawa. Sabi ni Dizon, nakikita natin dito mayroon talagang pattern, halos pari-pareho yung magkakasunod na araw ng bidding. Note, yung bidding, notice to proceed at payment. Hindi ako magtataka sa ibang lugar na ganun din. Iisang sindikato yung may gawa, mga kababayan. At yung DPWH Secretary noon, si Bonoan Sabit, sa expose mga kababayan, sa speech, privilege speech ni Senador Ping Lacson kahapon, kasama pala sa negosyo, si Bunuan. Ganon katindi, mga kababayan. So ito si Secretary Bunuan. Tayo nakikita, nandito tayo sa site na dinidescribe itong GAA. Pero wala tayong nakikita. As of now, wala tayong nakikita. So merong mga sinasabi na kwento-kwento nung dating mga DPWH dito na hinahanap ko ay nawawala na, hindi ko alam kung nasa na.
Meron daw, pero banda doon daw. Kung saan-saan. Pwede po ba yun? Di na nagpakita yung mga officials. Ba, medyo hindi. Sa region? Ang purpose ng GAA na specific na yun is parang nga malaman natin kung saan yung proyekto. Kaya tayo may line item budgeting. Para may detalye dyan, enough na para makita ng tao, malaman na meron ba o wala. Diba? Yun ang purpose. So talagang gusto. Guni-guni to. Walang proyekto nga ako nakikita dito. Walang proyekto. Guni-guni. Post mismo ito mga kababayan ni Governor Homerlito Bons Dolor. Lahat guni-guni. Pero malamang nakubra na. Tulad ng nun sa Bulacan, na-expose ni Ping Lacson mga kababayan at nadiskubre ng ating Pangulong Bongbong. Ito naman mga kababayan, yung existing na flood control project, dike yata to. Tinipid, tapos tinago, sabi ni Governor Dolor. Ayon sa disenyo ng mismong proyektong ito, 12 meters dapat ang lalim ng baon ng mga sheet piles para tumibay at tumagal ito. Matapos nating ipahukay, personal natin itong pinasukat kay DPWH Secretary Vince Dizon. Halos 3 meters lamang ang baon. Kaya dapat counting baha. Kaya naman counting baha at ulan, tibag agad ang milyon-milyong proyekto. Tinipid man nila pero di nila maitago. Imagine, 3 meters lang mga kababayan. Dapat 12 meters. Grabe ang diferensya mga kababayan. Sinukat mismo ni Secretary Vince Dizon. 2.5 meters. 2.5 din 3. 2.5 nga lang, hindi 3 meters. 3 meters. Out of 12. 12 dapat. 12 dapat, 12 meters. Obvious. Obvious na tinipid. Ganon katindi mga kababayan ang nakawan. So ganon katindi ang korupsyon. Ngayon, kahapon, sa sesyon ng Senado mga kababayan, agaw pansin si Amy Marcos kasi may dalang bag na hugis buhaya. Ayan si Amy Marcos. Oh. Hugis buhaya, mga kababayan na bag. Ang pangalan niya sa bag, Bonjig Buhaya Bag. Nasabi ni Amy, nakauli na niya ako ng isa, dapat makulong silang lahat. Alam na natin kung sino yung tinatawag ng Bonjig. Pataba sa kanyang pinsa na si Martin Romualdez. Yung mga sinasabi niyang buhaya, nandun lang sa paligid niya sa Senado. O diba? Selective mga kababayan dito si Amy Marcos. Yung dinidefend niya, number 1 ng mga buhaya. Lalo na po si Sara Duterte. Dahil po sa issue ng confidential funds. O ito si Amy Marcos. Nakadakip lang. Ano yan? Buwaya? Marami pa. Ma'am, yung Labor Committee daw, kay Senator Rafi Tulfo Labor Committee? Kung ano-anong paandar ni Amy Marcos. Pagkatapos, tahimik siya doon sa mga kasama niyang buhaya. Nakapaligid mismo sa kanya, buhaya. Kasama niya sa minority yung mga buhaya. Sino dito ang mga tumanggap na umamin? Unang-una si Chis Escudero, 30 million. Mula sa kontraktor, si Joel Villanueva, pinangalanan, sabit ng witness. Tapos, una nang napabalita na tumanggap ng 20 million mula sa kontraktor. Si Jinggoy, sinabit kahapon, nag-deny. Kaya before na magparinig si Amy Marcos sa kung sino-sino, tingnan niya muna yung mga kasama niya sa Senado. Ang latest ngayon si Bongo. Yan report ng World Tonight. Mga kababayan, The World Tonight. Ano yan, sabi diyan? 30 billion. While Escudero was responsible for majority of the insertions, he also included several items that were labeled as being on behalf of Senator Bongo, totaling over 3 billion. Report yan mga kababayan ng The World Tonight.
Kaya malabo ito mga pasaring, paandar mga kababayan ni Amy Marcos. Ang tinutumbok niya si Saldico at saka si ang bunjing talaga. Ang tinutumbok niya si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, nilinis ni Diskaya. Pinawalang sala ni Diskaya, mga kababayan. Na name drop lang oh. Yan yung sabi kahapon sa investigasyon as reported ng Manila Bulletin. Ano ang sabi dyan? Controversial contractor Pacifico Curly Diskaya II clarified on Tuesday kahapon September 9 that he never had any personal transaction with either House Speaker Martin Romualdez or ako Bicol Party List Representative Saldico. For the record, Curly Diskaya says he has never dealt with Romualdez ko. Ayos heresy man lang po. Isinasabit yung pangalan ng isang congressman. Ang sabi na pag-usapan lang na ikwento sa isang inuman. Heresy. Kaya sa interview doon sa Cambodia mga kababayan sa ating Pangulo ng media before siyang umuwi, tinanong yung ating Pangulo. Sabi ng reporter, "Good morning sir. Yesterday at the Senate hearing, Mr. Diskaya floated House Speaker Martin Romualdez's name. He was not one of the congressmen allegedly directly involved but he was linked to one of those in the list. Congressman Marvil Rillo. What was your reaction upon hearing this po?" Sabi ng reporter. Tanong ng reporter. Sabi ng presidente, alam mo, kaming lahat suffer from that. Sasabihin, utos ni president, utos ni secretary, utos ni ganito. Tapos hindi naman totoo. Kaya we will have to look. Kung totoo, hindi may problema na talagang inutos. Pero hindi All of us who are in high positions, all of us suffer that. So ito yung sabi. Mga kababayan ng ating Pangulo as reported ng Abogado News. Yan o. In a press briefing, Marcos assured that the allegations raised by the Diskaya couple will be thoroughly investigated as he stressed the need for controversial contractors to substantiate their claims. Sabi ng ating Pangulo, we will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito mula noong nasimulan itong investigasyon at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na, kumbaga sa AMAG napakalalim na sa sistema. The system of this kind of corruption has been institutionalized, sabi ng ating Pangulo. Kailangan masalimuot at detalyado ang ating magiging investigasyon para matingnan. Iyan ang magiging trabaho ngayon ng ating Independent Commission. Among those implicated was Marcos' cousin, House Speaker Martin Romualdez, although the Diskayas admitted that they never dealt directly or personally with Romualdez. The President remarked that government officials are sometimes the victims of name dropping by some people who use the name of government officials for their selfish interest. So sa tingin ng ating Pangulo, baka yung kanyang pinsan na si Martin nagamit lang yung pangalan, name dropping. Kaya importante yung masusing investigasyon. Kasi hindi man directly nililing. May gumamit na pangalan na isang congressman. Isang nagngangalang Congressman Marvin Rillo na ang sabi para kay Speaker Martin yung hininging pera. Baka para sa kanya man lang. Di ba? Yan, si Congressman Rillo, Marvin Rillo. Na ang sabi doon, yon ang nagsabi kay Diskaya para kay Speaker Martin. O di ba? Baka name dropping lang. Yan ang sabi mismo ng ating Pangulo. Kaya sabi ng ating Pangulo, he maintained that the name dropping of the Diskayas must be back up by facts and evidence. Alam naman ninyo, yan, that nine drop lahat. Magpakuha ng picture, tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Isa-isang araw, 1,000 yung nagpapipicture sa akin . So lahat yung 1,000 na yon malapit sa akin, di ba? So people have to be more careful at huwag silang masyadong gullible, sabi ng ating Pangulo. We find this kind of actuations all the time na. Bakit nangyari yan? Iutos daw ni ganito . Tatanong mo doon sa tao, sasabihin, wala akong alam dyan. Wala akong sinasabing ganyan.
Yon ang name dropping. So we'll see kung name dropping lang or there is something more substantial to it. Yes, sabi ng ating Pangulo, name dropping niya is not a crime, but what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Kung totoo edi totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that nahaka-haka lang, sabi ng ating Pangulo. As to the plea ng mga diskaya for protection, sabi ng ating Pangulo, if they qualify as witnesses who will testify, then the state is, of course, willing to provide them with protection. And even before that, if there is a recognized threat, then of course, we will protect them. Not because they are making allegation, not because they are part of the investigation, but because they are Filipinos. They need to be protected against any kind of threat that they are facing. Kaya nga, di ba, nang under attack yung pinagbabato yung bahay ni Diskaya, nagpadala ng PNP personnel, yung ating mga authorities para po maintain yung peace in order, walang violence na mangyari. Ganun po kasi yung ating gobyerno po ginagawa ang tamang aksyon. Iharap sa hustisya, kasuhan. Yun nga yung recommendation po ni Ping Lacson. Patong-patong na kaso doon sa mga engineers ng DPWH. At ini-establish yung mga kasapakat ng mga politiko. Sa investigasyon ng Congress, pinangalanan po si Joel Villanueva saka si Jingo Estrada na nag-deny na po, todo deny sila. Sa privilege speech naman ni Ping Lacson sa Senado, sinabi si Bunuan. So walang sacred cows mga kababayan. Kaya kung si Amy Marcos, ang tingin niya kay Martin Romualdez Buaya, isubstantiate niya. Siya na mismo ang kumalkal dapat. Kalkalin niya yung mga ebidensya. Kung kasama sa tumanggap ng kickback po si Martin Romualdez, di ubaran na niya. Ni yung mga patama-tama lang po, pasaring. Tumbukin niya dapat. Ang hilig ni Amy Marcos sa showbiz, mga pasaring. Yan Bonjing Buaya bag, nakahuli na ako ng isa. Dapat makulong silang lahat. Pangalanan mo kung sino. Hindi yung mga parinig lang. I-substantiate mo. Ipakulong mo si Martin Romualdez. Ano man, hindi ko man yan, hindi man namin yan kaano-ano. Pinsan mo. O di ba? Kung gusto mong ipakulong, gusto mo, itulak mo pa si Sara Duterte na nag-threat kay President Bongbong Marcos na ipapatay, pati si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Gatungan mo na i-execute na niya. Pamilya mo yan. O di ba? Di gawin mo. Kung doon ka masaya. O di ba? Kung gusto mong sunugin na yung pamilya mo, di sunugin mo. Pagatugan mo na mag-revolusyon na rito, kumbaga yan ang kakatuwa mo. Tulad ng nangyari ngayon sa Indonesia at sa Nepal. Nepal po, sinunog na yung parlamento. Hindi ko sinabing gayahin natin ha. Pero ayan ang balita ngayon, sinunog yung parlamento. Yan kaguluhan sa Nepal, Kathmandu. Yan sabi rito sa report ng GMA News, protesters burn ministers' quarters as anti-corruption protest spiral in Nepal. Nepal Prime Minister KP Sharma Oli stepped down on Tuesday after days of violent anti-corruption protests that left at least 19 dead and more than 100 injured. Demonstrators defied an indefinite curfew, clashing with police and setting fire to the homes of minister in Lalitpur with some officials evacuated by military helicopters. Oli's resignation comes after his government lifted a controversial social media ban that sparked unrest. The turmoil is the worst in decades, adding to Nepal's long struggle with instability since the abolition of its monarchy in 2008. Yan sinunog mga kababayan. After a second consecutive day of massive protests culminated in arson and vandalism. Pangunahan mo na, Amy, yung EDSA revolution against your brother, Bongbong Marcos, para iluklok si Sara Duterte. Tingnan natin kung anong abutin ninyo. Anyway, pamilya mo yan. Kami hindi magkaano-ano yan.
Kami supporter lang. Pero kung yan gusto mo, di okay. Gusto ninyong gayahin yung Indonesia at saka Nepal, gayahin na ninyo. Anyway, seat of government, malayo man sa amin. Huwag puro drama. Sino lugi? Ipamilya mo. Gawin na ninyo. Pasalamat na lang kayo. Sinusupport namin ang kapatid mo. Tapos ikaw, bilang kapatid, kung ano-anong pinagagawa, nandun ka sa kalaban, tuwang-tuwa ka pa, proud na proud ka pa. Pwede, pangunahan mo ang revolusyon, patalsikin mo yung kapatid mo si President Bongbong. Yan ang challenge natin kay Amy Marcos. Ito yung interview ni Vicky Morales sa ating Pangulo na pag-usapan dito sa podcast mga kababayan. Yung investigasyon ng Congress at saka yung pagbuo ng committee, Independent Commission. Pakinggan natin mga kababayan yung mga sinasabi ng ating Pangulo. Mr. President, dito naman sa ongoing investigation ng Senado at Kamara tungkol sa mga anomalous flood control projects, tama ba na sila pa ang mag-imbestiga kahit na ilan sa kanila ay sinasabing sangkot? Alam mo, prerogative ng Kongreso yan eh. Prerogative ng House of Representatives yan na mag-conduct sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. So but allow them. We will do we will have the independent commission. We'll organize it. We will support it fully. And all the other organs of government will I'm sure play their part in finding the truth too. So, ganun ang style ng ating Pangulo. Wala siyang problema. Kung yung Senado magsagawa ng investigasyon, sa pananaw ng ating Pangulo, magkakatulungan niya yan. Lalo pang si Ping Lacson na po, ang chairman, committee ng Blue Ribbon. Pati yung sa Congress, kahit na yung chairman doon, hindi niya kaalyado si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Makabayan black yon, mga kababayan. Pero nire-respeto ng ating Pangulo. You see? Pero siyempre, alam naman niya, ayan mga politiko, may sabit sa Senado, may sabit sa Congress. Kaya, kasiguro yung ating Pangulo. Kaya, bubuin mga kababayan niya yung Independent Commission. All of these anomalies. Pero sa palagay nyo, dapat bang at least mag-inhibit yung mga may kaugnayan dito sa mga issue nito? Wala na mga amin na may kaugnayan sila di ba? Kahit sino. So, hindi sila mag-inhibit. So, kahit sabihin mo, mag-power ang Wala ka executive amin. sa Yung legislature. dalawa nga nag-deny na. Nila yung gagawin nila. But that's their prerogative. So far, Mr. President, pinangalanan na yung mga contractor, pati mga anak nila na babash sa social media. Yeah. No, may mga tinanggal na taga DPWH and some cases are being filed against them. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor, how far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. Unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. So, I suppose the description that sometimes we yung big fish talaga, yung talagang nagpapatakbo nitong sistema na ito. Yun. Kasi pag hindi mo mabubuwag yung sistema yan hanggat tinanggal mo yung mga player na yan. So tatanggalin natin yung mga player na yon at kahit sino man sila para maging maayos ang patakbo ng sistema. Kahit naman sinuportahan kayo or something, talagang wala silang kawala dito sa campaign na ito. Wala talaga tayong magagawa we have the truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan We look the other way, nagbulag-bulagan tayo, Correct. Nagbibingi-bingihan tayo, wala tayong naririnig. Kaya nagtayo ng gaganto. Ba't natin babalik kayo? Ay, hindi, wala kaming alam dyan. Wala naman kami naririnig. Yun ang nakapagtataka. Why were the people in the past looking the other way? Why? Because that's the system already. Kahit pagka sasabihin na hindi ako interesado sa mga ganyan, di ba? Masasagasaan ka na. Sasagasaan ka ng sistema. Okay. Yung mga nandyan na Kalakaran na aktibo dyan sa mga kalokohan na yan, aanhin ka, atakihin ka, di ba, para to get you out of the way kasi baka magsumbong ka pa.
Correct. Mr. President, Sindikato, nag-resign kamakailan si DPWH Secretary Maan. Can you tell us how that conversation went? He decided, I'm nakakaabala na ako sa'yo in terms of command responsibility. He said, I take responsibility for that. Dapat hindi nangyari sa ilalim ko, sa nung sekretarya ko nito. So, bibitawan ko na lang sa Okay, and you chose Vince Dizon as your new DPWH Secretary. Why do you think is he the right person to clean up the department? He did a very good job in DOTR, and I think he understands very well what needs to be done. And I think he's committed enough to this what we are doing, that he will do whatever is necessary, even if it's a little difficult, kahit na medyo may magagalit sa kanya. You know, he's very professional. Basta trabaho. Hindi naman walang personal. Binigyan nyo yung Public Works Department at Budget Department ng 2 weeks para busisiin yung lahat ng kailangan busisiin, himayin yung kailangan himayin dyan sa 2026 budget ng DPWH. 2 weeks. Confident ba kayo na magagawa nila yon in 2 weeks? Marami na tayong nagawa as of now pa lang. Number one, we already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc., etc. And then, how do we do this? Yung sinasabi ko nga, interesado ko na makipag-usap tayo sa mga contractor na tapusin nila. Correct. Ayusin nila. Correct. O di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, buuhin nila. Up to specification. At their cost, huwag naman sila don't expect the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila. Oo nga. O di sige, mag-usap tayo after that. Iniisa-isa nyo na nga, binibisita nyo, nakikita natin po yun. But ang mga kongresista gusto nilang i-return to sender yung NEP. Is that still a possibility? No. Baka hindi umabot no? No, it's not a possibility. Ang titignan na lang is the DPWH budget. Unilaterally, from our end in the executive, I already instructed the DPWH to review and to rewrite the DPWH budget. So we have a commitment to Congress that the rewritten DPWH budget will be submitted to them. Malinaw na. Salamat kay Amy Marcos. Sinusupport mo yung ating Pangulo. Pero gusto mong patalsikin, i-opo si Sara, simulan mo na ngayon. Mag-people power kayo. Isama mo na si Martin sa patalsikin. Lahat ng kalaban mo. Ilukluk mo dyan yung mga kalyado mo. Tama? Ano man sa amin, si Bongbong Marcos, si President Bongbong, pamilya mo. Ayaw mong i-support, hindi okay. Gusto mong patalsikin. Kasi andun ka dumikit sa gustong magpatalsik, si Sara Duterte, hindi okay. Gusto mo gayahin na ninyo yung sa Nepal, pinunog yung parlamento. Inyo yan Kami, mabubuhay kami. Hindi man kami dependent sa inyo, na pinagagawa ninyo. We can survive. Masyado ka madrama sa buhay. Mga paandar mo, pasiklab. Yan Hindi nagustuhan ng mga netizen. Sabi ni Chanel, isa pa to, nagmamalinis, magnanakaw din at pinoprotekta ng kawatan. Sabi ni Charm, she got herself a mini-me. Ibig sabihin, yung bag, mini-mini Amy, siya yung buhaya. Si Linda Malabanan, galing mong magsabi noon pa dapat kayo nakulong. Sabi ni Linda Malabanan, galing mong magsabi noon. Ay, nabasa na natin. Sabi ni Watson, kawig ng ugali mo, buhaya. Sabi ni Sita, patibag ni Manang Amy, kaalyado ng grupo nila. Sabi ni Masa, mga barkada mo, wala ka bang alam sa kanila? Sabi ni Brian, hindi makukulong lahat dahil pagkakampi at kaalyado nyo, kahit mali, pinagtatanggol nyo. O diba? Walang makumbinsi si Amy Marcos.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Yan pa yung iba pang mga celebrity endorsers, mga kababayan. No? Sa mga gustong magnegosyo at mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa amin, Dante Maravilla sa Facebook, Messenger, o kung magninegosyo kayo, contact ninyo yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po, sa imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Naka-base po siya sa Amerika.